akin wala. Ayan, ang dami! Meron. Ayan! Ang dami, oh! Wow! Thank you, Lord! Ngayong gabi sa Pinasarap, lalarga tayo patungong Binangonan, Rizal. Tatawirin natin ang lawa ng Laguna para marating ang Talim Island. Paano natin pupunin itong mga to? Ipunin po natin. Kung saan manghuhuli tayo ng mamali. Katulad nitong napakalaking ites! Oh my God! Teka, wait lang, kuya! Sabi ko na lang siya. Teka, pa natin ito huliin? Saan natin ito ilalagay? Hindi na kita bibitawan! Tayo na forever! Ang liliit. Hindi ako magbubusog dito. Halo, alak niyan, ma'am. Siyempre. Ganyan ka? Mangingisda rin tayo ng dulong. Ako na nga. Tayo po kayo. Turuan kita. Ang bigat pala nito. Matitikman din natin ang mga putahing pinasarap ng mamali at dulong. Pagkata, kailangan may kanin. Sarap. Napakalinamnam. Mga kapuso, gusto nyo bang maranasang lumipad? Makakasama rin natin ang unang hirit weather presenter at host na si Anjo Pertiera. Let's go. Lulusong tayo. Ayaw, ang taas. Alis na tumulong. Hindi ko maabot yun. Hindi mo maabot balay. Anong gagawin ko? Tatanong ba ka? Kumikiliti sa hita ko, oh. Ano to? Linta lang. Linta lang. May linta dito. Hindi, wala linta. Ako, madami ano. Yun, oh. Ay, madulas. Ibang klase. Sakap na to. Ate Anot, magbabalot ako na to. Samahan niyo kami sa isa na namang masayang food adventure sa Talim Island. Mga baya, saya ito the camera. Isang oras mula sa Binangonan Port, mararating mo na ang Talim Island sakay ng bangka. Nakuha ng islang ito ang kanyang pangalan dahil ang hugis nito ay malapatalim o hugis kutsilyo. Sa biyaya ng Laguna de Bay nabubuhay ang karamihan ng mga taga-isla. Ang tawag dito ay Skylab. Alam niyo po, ang pagkakaalam ko ng Skylab, yung parang habal-habal na motorsiklo tapos merong kawayan. Merong kahoy na ganon. Tapos minsan kaya mo pang magdala ng mga dalawang refrigerator at nakamotor ka. Yun yung alam kong Skylab. Ngayon ko lang nalaman na may Skylab din pala sa tubig. Ito daw yung Skylab. Ayun. Ito ang version namin ng Skylab. Ito ang version nila ng Skylab. Marami daw dito makukuhang mga big head. Big hit po. May Oo. Tsaka tilapia at tsaka ano pa? Biya, kung ano pong mapa. Biya. Lahat. Ganyan? Ay, ganyan po. Ayan. Wala. Sige po. Malalim pa po yan. Bakit sa'yo meron? Sa akin wala. Meron pa po yan. Hindi ba po tapos? Wala. Ganito lang. Ayan. Meron. Teka lang ha. Eto eh. Eto oh. Ay, wow. Bumubulwak-bulwak dito. Sabi niya lang. Ayan ang dami. Meron. Sel, balaki ang tilapia ano. Hindi ka matin. Dami oh. Wow! Thank you, Lord! Uy, mag-swimming kayo doon. Oh, ang dami. Ang laki oh. Ayun, bigil. Grabe! So, araw-araw daw silang nakakapag-harvest dito. Isa po, tuwing dalawang araw, tatlong araw. Minsan 2 araw, 3 araw. Yun. So, paano ngayon natin ito kukunin? Dahil nakalimutan ng salok. Kamay. Mano-manong kamay. Kakapit!
Iwan yung salok. Nakalimutan po yung salok. Sa isang araw, kayang makahango ng 100 kilo ng isda ang isang Skylab. Ibinibenta nila sa bayan ang kanilang mga nahuhuli. Teka, may tinig. Ay! Teka, may... Paano mo gagawin? Ito pa walang tinik. Ito. Anong walang tinig? Itong malaki! Wala pa tinik. Wait lang! Huliin pa kita! Try na. Saan ba hinahawakan? Ay! Diyos ko! Teka lang! Ano may isa mo? Nahulog yung malaki! Saan ba dapat hinahawakan? Sa pinakangaso. Hahawakan sa ulo mismo? Hindi ba ako kakagatin niya? Wala pong ngipin. Pangil lang po. Nasaan na ba? Nasaan na? Ang dami namin ako ang isda! Katulad nitong napakalaking ites! Oh my God! Teka, wait lang, kuya! Ay! Yakapin ko na lang siya! Nasaan na ba siya? Mamali! Ayan, nakita ko siya dito! Ayun, oh! Kukunin ka na ikaw! Dito sa ulo? Sandali, kumalas eh! Kumalas! Ayaw papahuli, ha? Magpahuli ka! Yeah! Ang tawag sa ganitong isda ay mamali or big head. Ang laki naman talaga ng ulo, eh, no? Wait lang! Ang big head carp o mamali ay isang uri ng karpa na matatagpuan sa mga tubig tabang sa Pilipinas at ilang bansa sa Asya. Ganito pala maghuli ng isda. Pinahawakan sa, Bakit ilag ka? Lilipat naman tayo sa isang bahagi ng lawa. Mangingisda naman tayo ng dulong. kailangan talagang fine or pinong-pino yung lambat kasi nga ang liliit ng dulong. Kapag medyo malalaki yung butas noon, lulusot lang yung mga dulong, di ba? Nasaan ba yung mga dulong? Yan po, papasok po na po sa dyan sa salak. Bakit ba nila kung papasok sila dyan? Ilalagay sa ilalim na ilalim, Ganyan lang po ganon? yan, ganyan lang po. Ganyan lang, may makukuha na? Ganyan lang, nakapalati kung tawagin. Mga ilang oras na kaganyan? 10 minutes, mga ganun. Talaga? Seryoso? Pagka madilim na po, mas magaling, papaumaga. So, minsan naglalagay po ng ilaw. Minsan naglalagay. Lalagyan po ng ilaw. Wow. May makukuha kaya tayo, hindi naman madilim ngayon. Baka sakali meron. Ayun, tubig! Hindi naman yung dulong eh. Meron po yan. Ayan! Dulong ang pinakamaliit na isdang makukuha sa lawa ng Laguna. Ito po, mamo. Ang liliit. Hindi ako mabubusog dito. Halo ang anak niyan, ma'am. Maliit niya. Siyempre. Ang tagal manguha ni Kuya ha, naiinip na ang first son. Gusto ako ng dulong. Ako na nga. Ako na nga, kuya. Ako na nga, kuya. Tuturuan kita. Charot. Ganyan. Tapos Sabay niyo na po. kakabigin niyo po pupunta rito. Ako nakalubog. Kailangan nakalubog na lubog. Tapos, gagalinin ko. Galing. Ayun. Makahuli kaya tayo ng dulong? Habang naghihintay tayo, lutuin muna natin ang nahuli nating mamali. Aslan po muna natin ang isda para po hindi po siya malansa. At saka kapag diniretso kasi natin, di ba, parang pwede siyang maglasog-lasog na ganon. Opo, pwede po siyang magkadurog-durog po. Oo. Iprito po natin ang mamali para hindi po siya malansa. Itatabi muna natin ang isda at saka tayo magigisa. Gigisa na po natin ang bawang. Isusunod po natin ay sibuyas. Sunod natin ang luya. Yan, papupula-pulahin po muna natin ang luya. Lagyan na po natin ang kamatis. Lagyan po natin ang meso.
Gigisa rin po, sasama po natin siya sa paggigisa. Lagyan ng tubig at pakuluan. Fish, daang mamali. Isunod ang gulay tulad ng okra, talong, labanos at sigarilyas. Timplahan ng sinigang mix at asin, samahan na rin ng sili na pangsigang. Optional na lang kung gusto mo itong lagyan ng dahon gaya ng mustasa o kangkong. Luto na ang ating sinigang na mamali sa miso. Okay, tikman natin itong sinigang sa miso. Tikman muna natin yung sabaw. Lutong-luto na talaga yung yung isda. Ang maganda sa isdang ito, konti lang ang tinik. Mas maganda na pinirito yung isda kasi talagang parang na-lock in yung flavor ng isda. Lasang-lasa mo pa rin yung medyo maalat-alat na isda. Tapos yung maasim-asim na sabaw. Sabi kanina ni Ate Kay, medyo malansa raw yung isda. Pero ito hindi ko nalalasahan yung lansa at all. Talagang pinatay na yung yung lansa dahil dun sa sa luya. Very nice. Bukod sa Skylab, gumagamit din ng mga mangingisda rito ng mga patanga o kulungan na gawa sa alambre. At heto nga, may naiinggit na sa ating food trip, ready na raw siyang sumabak sa languyan, makatikim lang ng sariwang isda. Ang ating kahiritan tuwing umaga, Anjo Pertiera. Alis to, tumol mo. Hindi ko maabot yung ilan. Hindi mo maabot balay. Anong gagawin ko? Katalon ako. Tungtong mo to dito sa may layer. May tungtungan yan dyan. Yan. Hindi, maabot mo yan. Oo, umawa ka din sa palangoy. Sa palangoy. Kapit pala. Sa likod mo. Para sa pan. Taas! Hindi ko pa na. Ayun na. Dali. Ang misyon ni Anjo sa araw na ito, makahuli ng isdang biya o tank goby. Ang isdang biya ay may kakayahang mabuhay sa tubig tabang at tubig alat. Ilang oras na iniiwan to dito sa ilalim ng tubig? Hapon lang kahapon ng hapon. Tapos papandawin ng umaga. Kung kahapon lang hapon ay tanghali, ano yun? Umaga. Umaga. Ang hirap may kumikiliti sa hita ko. Ano to? Linta lang. Linta lang. May linta dito. Hindi, wala linta rin. Angat na natin. Sige. Makita ang huli. Sige, eto. Ng kahapon ng hapon ng tanghali. Tama? Kahapon lang ng hapon. Kahapon ng hapon. Oh, madami Yun o. Ay. Ang dami. Ilang taon na ho kayo nangingisda gamit itong pamamaraan na patanga? 40 years. Mga 40 years na. Oo. Ito na ang tanging kinabubuhayan na dito. Oo, ito ang kinabubuhay namin dito. Ay, madulas! Paano hinahawakan yan? Madulas eh. Isasali na lang pag 200 piso kada kilo ang bentahan ng biya sa isla. Pero maaari itong umabot ng hanggang 600 piso kada kilo kapag sa bayan na binenta. Mga kapuso, ito pong mahahawa ko. Ito po yung isa sa mga klase ng isda na makikita dito sa Talim Island. Ito po yung tinatawag na biya. At ang mga lokal po dito, ginagawa itong escabecheng biya. Na sana'y matikman natin dahil mukha silang masarap. Ito po sila, mga biya. Saya ito the camera! Bukod sa biya, mayaman din ang lawa sa tilapia. Anjo, mukhang carry mo pa mga isda. Mga kapuso, ngayong araw, sasamahan po tayo ni Kuya Alisto para turuan tayo kung paano gumamit ng dala. Ito po yung tawag nila sa fishing net nila. Kaya naman tuturuan tayo paano ibato to, ihagis para maging successful yung paghuli natin ng mga tilapia dito sa Talim Island. Parang Dr. Kwak-Kwak to. Ay, angat ko. Yan. Tapos, kuha ka dito. Dito to. Yan. Pag ganun ang kamay. Dito. Yan.
Iwasan mo itong masama itong kabila. Yan. Tapos, buka mo siya. Tapos, susway mo siya. Pag ganun. Yun. Ito unang mo iagis. Ito mahuli mong largan. Testing. Pag ganun ano? 1, 2, 3, gano'n. Huli! Huli! Meron yan! Meron yan, no? Ang hirap pala nito. Paano ba yun? Isipin mo na lang, wala tayong makakain pag Grabe pressure yan, pare. Grabe ka naman. Pero para sa pamilya. nasa isla tayo. Sabay-sabay mo siyang bitawan. Yun! Basic! Kuya Listo! Okay na. Agad. Mga kapuso, dahil marunong na gumamit ng dala, Sa tubig mo na yun. manghuri na tayo. Let's go, hindi na semento uli natin. Dami! Kuya Listo! Maramdaman mo yung ulit. Tiyan mo. Oo. Maramdaman mo yung isda yan. Malambat. Positive! Mga kapuso! Ang dami tilapia, oh! Boom! Tara na. Mission accomplished. Nakita niyo ba itong mga tilapia na huli natin at namin ni Kuya Alisto? Iulam natin ito mamaya. Kaya naman, let's go. Kuya Alisto, tara na. May pagkain yung pamilya natin. Umahaw ka na dyan. Bubuhay na pamilya natin. Sa wakas, nakahuli ka rin, Anjo. Lutuin na yan. Ate Alot, mag-hi ka muna sa mga kapuso natin. Hi everyone! Kasi energy, di ganyan eh. With energy. Oh, okay. Sige. Isa pa. 1, 2, 3, go. Hi everyone! Your name is? My name is Alot Binaluyo from Talim Island. Vital Statistics? Huwag na. Huwag. Unang lulutuin ang sinanglay na tilapia. Nilagyan ko po ng petsa yung ating kawali para hindi po dumikit ang ating isda. Papalamanan nito ng hiniwang kamatis, sibuyas at siling pangsigang. Saka titimplahan ng asin at paminta. Tulungan kita. Oh, sige po. Kailangan magkatinginan tayo habang ginagawa ito, Ate Alot. Game ka. Titigan to. Game ka na. Tumingin ka sa akin. Huwag mo nga alisin yung tingin mo sa akin. Eh nga yung challenge natin. Baka hindi natin maisulot, sir. May susulot yan. Ayan. Pwede na ba yan? O kailangan marami pa? Eto pa ho. Sige, dito na lang sa akin. Ayan. Okay na yan? Okay. After po natin, nalagyan po nito, ay atin po nitong babalutan ng pechay. Ayan. Bakit kailangan binabalutan ng petchay? Para po hindi siya masyadong malabog. Ano yung malabo? Yung masyado pong, yung madurog siya. Okay, kumuha po tayo ng dahon ng tanglad. Ito po ang ating itatali dito. Baka ayos yun ah. Lalagyan ng bawang, sibuyas, siling labuyo, luya, at siling panigang. Sunod na ibubuhos ang gata. Naglagay din po tayo rito ng paminta at saka ng asin. Pwede na po natin takpan. Ilang minutes po natin ipapakulo yan? Mga 10 minutes po. 10 minutes. Ate Alot, bilang tapos na 10 minutes, pwede na ba ating Apo, ihalo? pwede na po natin siya ihain. Sunod namang lulutuin ang escabecheng biyak. Luluto po natin ang escabecheng biya. Siyempre, specialty po yan ni Ate Lilin. Ate Lilin, magandang hapon po. Magandang hapon din po sa'yo, Diyos ko. Bakit? Ano meron? Ang gwapo mo! Live audience, magigay! Grabe, ang dami pa rin tao sa ating live audience. Punong-puno po tayo yan. Ito naman, Ate Lilin, simulan na natin. Ano pong una natin gagawin? Ang unang step ay pipirito po natin ang ating biya. Basta mahaba. Basta mahaba Tumatalsik po. na.
Takpan po natin para hindi kayo matalsikan. Ate Lilin, tapos na tayo magprito? Opo. Hahanguin ang napritong biya at itatabi muna. Maggisa rin ng luya, bawang, sibuyas at siling panigang. Ibuhos ang suka at hayaang kumulo. So, yung nilagay mo? Tubig. Konting tsaka- tubig. Tsaka lagyan ko po ng paminta. Ching-ching. Titimplahan din ito ng asukal. Pwede ring lagyan ng slurry o pinaghalong tubig at cornstarch para lumapot ang sauce. Ito, ilalagay na natin siya. Itong pranito nating biya. Yes po, ilalagay na natin siya. Yun. Lagyan ng toppings na bell pepper. Tapos, takpan na natin. O, pwede na yan. Pwede na po. Kasi luto Ganun na po kabilis? siya. Luto na po kasi yung biya niya. Anjo, balitaan mo naman kami sa mga niluto ninyo. Panalo ba ang lasa? Top. Iba yung... Mga kapuso, alam ko rin naman na alam nyo na iba ang lasa ng tilapia na freshly kinuha kaysa yung galing sa market. Tsaka yung mga pinapalaki lang sa mga fish pen. Ibang klase. Ang sarap nito. Ate Alot, magbabalot ako nito. Sunod natin mga kapuso, ito is kabetseng biya. Na ito po yung pinakamahal na isda na mabibili dito sa Talim Island. Ang sarap din. Ate Lilin, thank you. Ang sarap. Lahat masarap. Gets ko na. Kahit ako, hindi ako magsasawa kahit isda lang kainin ko araw-araw. Kasi yun din naman ang makukuha dito. Libre, hindi ka nagagastos, bibili ka lang ng bigas. Sabi nga ni Ate Lilin kanina, masarap. Hindi mo pagsasawaan yung mga ganitong klaseng luto ng isda. Madalas lumalabas ang dulong pagsapit ng dilim, pero pwede rin naman daw makahuli kapag palubog na ang araw. Tapos, gaganunin ko. Ayun, walang kuha. Yun na po. May nakuha ako! Ano ba kayo? Hoy, pinagluloko ninyo ako, ha? Mas marami ang kanya. Ayun, oh! Meron, oh! May isda pang ano, oh. Oh, game. Ayan, oh, tingnan mo, oh. Ayan, oh, tingnan mo na. May mga maliliit. 100 po kilo niyan dito, ma'am. Oh my God. Magaling kayo sumalo kayo sa akin. Ang hirap. Ang liliit naman itong mga to. Paano ba to? Ayan! Ang dami! Ang daming maliliit. Uy! Ang ganda! Okay. Nagtatalunan po sila. Yung takip! Ano ba to? Tumatalon. Ayun. Uy! Parang, wala pa lang, nahirap. Meron kahit konti. Nahirap ang panguhuli. Kailangan lang mag-check. Ito na yung mga nakuha nating dulong o glass fish. Ang cute! Ang liliit ng mga isda. Ang liliit din ng mga mata. Kasama ko dito si Ate Meng. Natuturuan tayo kung paano magluto ng ginataang dulong. Ma'am, ito pong unahin po natin Siyempre, mantika. Luya po para pantanggal lang sa... Ilalagay na po Alam mo, sa natin. tagal ko dito sa Pinasarap, nakilala ko na yung iba-iba eh. Merong mga team, nauuna yung luya, yung iba nauuna yung bawang, yung iba nauuna yung sibuyas. Dito sa Talim Island, nauuna ang luya. Sunod na igigisa ang bawang sibuyas. And then, pagkagisa po niyan, lalagay po na natin ang dulong. O teka, hintayin muna natin ano. Sige. Hindi natin hihintayin ano. Okay na po yan. Carry na yan. Hindi kailangan gisang-gisa. Okay na po yan. Titimplahan ito ng asin, seasoning at suka. Kapag naging puti na ang katawan ng dulong, ibuhos na ang gata. Pakuluan lamang ng 5 minuto. Pero wait, there's more! Ayan, Te! Saan mo ito kinuha?
pangalan mo, te? Gemma po. Gemma, maraming salamat Ate Gemma sa malunggay. Thank you. Ayan, nakakuha tayo ng malunggay. Uy, ang ganda ng malunggay niya, yung mura pa, oh. Ayun. Ganda. Parang masarap, ah. Uy, kailangan maraming kanin dito. Uy, kanin. Okay, tikman naman natin itong ginataang dulong. Ganda ng kulay. Pagkata, kailangan may kanin. Sarap. Malinamnam. Panalo to. Napakalinamnam. Yung dulong hindi siya malansa. Balanse yung lasa. Sarap. Isla ng Talim. Nakakatakot man pakinggan ang pangalan. Biyaya naman ang hatid nito sa hapagkainan. Isang paraisong biniyayaan ng masaganang lawa. Isang islang pinayaman ng sipag at pagtsatsaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Teka pa natin ito huliin sa natin pinalagay.